Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok sa Capernaum. Dooy may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakiusap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga, kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako'y isang taong nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, umayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito. Ito'y ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at umarap sa makapal na taong sumusunod sa kanya. Sinabi niya, "Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananalig." Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa ating pong ebanghelyo, kung saan ay binabanggit ito pong pananampalataya ng isang kapitan, na siya ay hindi naman Hudyo, kundi isang Romano, pero narinig natin na siya po ay nakiusap at lumapit sa poong Jesus Nazareno, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang alipin. Una po, ito ay nagiging karanasan din ng karamihan o ng lahat ng mga dumudulog sa poong Jesus Nazareno na sa kanilang paglapit at pamimintuho na may pananalig, ipinagkakaloob ng poong Jesus Nazareno ang kanilang mga kahilingan. Kaya po, isa nga yan sa pinangahawakan natin kung bakit parami ng parami ang mga taong pumupunta dito para manalig, makiusap sa poong Nazareno at sila'y hindi nabibigo. Pangalawa po ay gusto kong bigyan ng pansin kung sakasakali na kayo po ay may mga kasambahay, may mga katulong, may mga empleyado. Maganda na matularan natin itong halimbawa ng kapitan na ito. Na mayroong malasakit sa kanyang alipin. Na kung tutuusin, pwede namang hindi niya ito asikasuhin, hindi niya alalahanin, hayaan niya na lang mamatay. Pero nandun yung pagmamalasakit niya sa kanyang alipin na matulungan ito at ito'y mismong idinudulog niya sa poong Jesus Nazareno. Maganda suriin din natin na tayo po na madalas na nasa simbahan, paano nga ba tayo makitungo, paano nga ba tayo tumingin o tingnan ang katayuan ng ating po mga kasambahay, katulong o mga tauhan o empleyado. Kasi po, ang inaasahan sa atin ay mas makita yung kababaang loob, yung pagiging compassionate, na maintindihan ang kanilang kalagayan at sitwasyon. Hindi lang sila alipin para alipinin, kundi sila ay katulong para mas gumaan ang mga responsibilidad
at gumaan sa mga makatulong sa ating po mga gawain. Kaya po, hindi karapat-dapat o kaaya-aya sa isang deboto na lumalapit sa poong Nazareno na ang ugali niya sa kanyang mga katulong ay mapagmataas. Minsan sinasabihan natin na minsan tingnan din natin, yung mga lengguwahe, yung mga pananalita na binibitawan natin sa kanila. Minsan tinatawag natin tanga, minumura pa natin dahil lamang hindi ma-pick up o hindi makakuha agad ng mga instruction. Kung minsan, kung titingnan natin, kaya nga sila namasukan bilang katulong kasi nga hindi nakapag-aral. Kaya wag mo asahan na pumantay sa pag-iisip mo. Minsan, baka mamaya nararamdaman mo, nagkakaroon ka ng insecurity sa iyong katulong, kaya kontratuhin mo ay para bang napakababa at gusto mong ibaba. Sana po masulungan natin na maiangat, masulungan natin na para balang araw makaahon at magkaroon din ng sarili niyang buhay. Amen? Thank you.